Ah, Start na tayo. Mukhang mapakaga yung ano natin, Holy Week. Dahil sa maraming pangyayari dito sa bansa natin na napakalungkot. Parang maaga tayo magpasa ng cross dito sa mga kaganapan na parating sa ating bansa. At ngayon na nga, naramdaman na natin ang hagupit ng kalukuhan na ginagawa ng ating pamahalaan. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Magandang umaga sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, before we start, lambing lang ng konti. Paki-press yung like, then share this video. And of course, if you are new to this channel, please subscribe kaagad kahit unti-unti lang para tumaas naman ang dadami naman tayo dito sa Justin Talk News PH, mga freedom-loving Filipino citizens na gusto payabungin ang ating bansa para tayo ay magkaroon ng komportableng pamumuhay. So, ngayong umaga, pag-usapan natin itong napakalungkot na balita na posibleng mangyari sa ating bansa. Napansin natin ang ating Pangulo ngayong mga araw na to, nakaraang mga araw, at ang buo niyang kabinete na nasa Malacanang nagkukumahog para maghanap ng pundo. Bakit? Kulang tayo sa pera. Hindi para sa mga taong bayan yung pera na yan, kung hindi sa regular na functionality ng ating pamahalaan. Dahil napakalaki ng ating deficit in the trillion. I don't know kung umabot na ba ng 2 trillion ang deficit natin. So saan natin hagilapin ang pera na yan para magkaroon ng tamang pagganap ng kanilang tungkulin itong mga ahensya ng ating pamahalaan? Saan yung hagilapin yan? Alam ni BBM kung paano. Kaya nangutang siya sa World Bank. I don't know kung yung ilang bilyon na gusto niyang utangin, kung aprubahan ba ng World Bank yan. Na alam na ng World Bank na laganap ang korupsyon dito sa bansa. Dahil World Bank naman yan, posibleng pautangin pa rin siya. Siya ang mangutang, hindi tayo. Kaya ayaw niya natin ang utang na yan. Ang dami na nating utang. Ilang trilyon na ba ang utang natin? Ngayon yata, maabot na ng 17 trillion ang utang natin. Sa lahat-lahat, domestic and foreign loans natin. So, yung kasabihan ng mga matatanda sa atin tulad ko, na kawawa yung mga susunod na lahi natin ng mga Pilipino, na sila ang magpapasan ng mga utang na yan, sila ang magbabayad. Kaya nga sabi nila, hindi pa raw pinapanganak, nasa sinapupunan pa ng isang ina, may utang na raw. Hindi ko lang alam kung ilan yun. Ang competition nila, more than 100,000 each. Yun ang papasanin mo being a taxpayer dito sa bansang ito. Anong ginawa ni BBM? Naghahagilap ng pundo para ipundo niya dyan sa mga ahensya niya. Ahensya ng pamahalaan para mag-function lang yan. Paano kung hindi siya makahanap? Hindi kaya magsara yung ibang ahensya ng ating pamahalaan? Magsara yung iba niyan. At ang ginawa niyang paraan, pangalawang paraan, ito, hindi ginawa ni PRRD, ni President Duterte nung panahon ng pandemic. Pero yun, ngayon, mangyayari na. Mangyayari na ito na ipagbibili yung mga ari-arian ng ating pamahalaan na nandito sa NCR. Delikado tayo. Wala nang pag-aari ang ating pamahalaan na pwede natin ipamana sa ating salinlahi para naman kung magkaroon ng progreso itong mga
lugar na to, pwede nang tayuan ng mga structure na for public use. Pero hindi na yan mangyari. Ano ba yung balak niyang ibinta? Itong atrium na building dyan sa Makati Avenue. Katabi lang ito ng Somerset at saka the Ritz Tower. Yung ano dyan, upscale na apartment dyan sa Makati Avenue. Sa harap ito ng Triangle, ay may mall na rin dyan sa Triangle ng Ayala. At sa likod lang ito ng ang bagong building ng Soilig Pharma. Yan, kanto ng ano yan, Paseo de Rojas at Makati Avenue. Sayang yung property na yun. Naalala kong kapanahonan ng kudita. Diyan nagkampo yung mga, diyan nagtago. Ginawa nilang fortress yung atrium ng mga ranger. So nagkabarilan, may namatay pa nga yata dyan eh. Kabarilan dyan, butas-butas nga yung building na yan. Tinamaan ng bala, ng baril, ng putukan. Nasa taas yung mga ranger. So yun ang ipagbibinta. Napakamahal na property yan. Ano yan, ginto ang presyo niyan, lalo na dyan sa Makati. So, but merong bibili niyan. Pero hindi siguro ngayon, I don't know. Kung ibibinta ng mura, maraming bibili niyan. So, bukod pa dyan, yung Maylong. Alam ba ninyo kung saan yung Maylong? 1 milyang haba, Maylong. Yung property na inupahan ng mga Rufino yata, no? Rufino dyan sa Makati, yung katabing creek, tumatagos sa Pasay Road, no? Simula dito sa may along the creek lang yan eh. Yung dating Manila Makati Cinema Square dyan, diretso yan doon, tagos yan sa kabilang side. Simula dito sa Makati Medical Center, dyan ang start yan. Bilyones din ang halaga niyan. Yun ang ibibinta niya. At saka yung part ng FTI, yung FTI may ano na rin dyan, yung project ng Ayala, yan dyan. So yun ang bibinta niya para ipuno niya sa deficit ng budget natin ngayong taon na to. So bakit nagkaroon tayo ng deficit? Alam na natin, kung hindi nila pinagnanakaw yung nakaraang trilyones, pinaghati-hati nila, so, hindi sana magkaganito ang sitwasyon. At yung corruption ginawa nila, nagpa-discourage, talagang nawala ng gana yung mga negosyante natin na magbayad ng tamang buwis. Nagbabayad yan, sigurado ako, pero may maniobra yung nila, bayaran. At gagawan din ng NBI yan. Kaya nakakatawa yung sinasabi ni NBI, BIR. Nakakatawa yung sinasabi ni Ralph Recto na kailangan magbayad kayo ng buwis. Napakakapal na mukha. Yung pinalitan mo, alam na alam. Baka nga ikaw, alam din eh. Baka kasama ka rin dyan sa sindikato na yan eh. Tapos, ganyan ang sasabihin mo na pag hindi kayo magbayad. Totoo naman talaga na may batas na ganyan. Pero hindi ngayon, sa panahon na to. Hanggat wala kayong, siguro, naririnig ko sa ibang mga negosyante, hanggat wala kayong maipakulong na totoong mastermind, hindi naman mangyari yan. Talagang hindi magbabayad ng tama itong mga negosyante ngayon. At sino naman ang mirong kaparaanan para hindi magbayad ng tama? Mga personnel din, mga empleyado rin ng BIR. Kung 10 milyon, sabihin nila, bayad ka na lang ng 3 milyon, bigyan mo ako ng 1 milyon. O 3 milyon plus 1 milyon, di hati-hati kami dito sa loob para maayos namin yung tax mo. 3 milyon na lang binabayaran. Ang bilis bayaran ng
negosyante yan. So ganyan ang korupsyon dyan sa BIR. At maraming matutuwa dyan sa announcement ni Recto na ikaw ang nagpapahirap sa bayan. Yung bat mo, yung pagkuha mo ng pundo sa PhilHealth, dapat kunin ninyo yun, ibalik nyo para mapunuan yung deficit natin. Ano ginagawa nyo? O yung mga malita ng lahat ng mga congressman, o yung si Kimbo, 50 daw mahigit yung natanggap na di umano na malita, sabi ng mga Marines. O ibalik ninyo yan. Yung 24 na congressman, o yan si Luis Tro, tumanggap din, si Dilima, si Abante. Dapat ibalik nyo para may ano naman kayo, may silbi naman kayo sa pamahalaan na to. At may malasakit, pero wala kayong ganyan eh. Kapal mga mukha nyo. Kaya yan ang mangyayari sa atin. At hindi lang yan, napupursi nila talaga na itong bayan natin, ang administrasyon na to ay papunta sa perdition. Malaking posibilidad na magkukulaps talaga itong pamahalaan na to. Walang pera, walang investor, no? Mga tao walang trabaho. At ito, ang big blue dyan, tataas ng husto yung presyo ng krudo. Presyo ng gasolina at saka krudo, tataas yan. Kalamban ninyo, ang krudo niya, napaka-dependent ang economy natin dyan. Bakit? Tingnan na naman ninyo, lahat ng mga malalaking negosyo, may mga deliveries yan. Yung mga supermarkets natin, meron nagde-deliver dyan ng mga goods. Yung mga food chains natin, anong ginagamit niyan? Mga truck na feed with diesel. Yung ano natin, mga magsasaka na nagdadala ng mga bigas, mga gulay galing sa La Trinidad, pababa dito sa Divisoria o sa Balintawak. Anong ginagamit nilang sasakyan? Mga diesel feed. Mga Isuzu na yan, malalaking truck na matakaw sa diesel. So anong mangyayari kung ang presyo ng diesel ninyo aabot na ng 130? 130 lang. Diyan na lang natin ibis. Ano bang consumption ng mga truck na yan? Depende kung gaano kalaking makina. Sa maliit na lang, yung Isuzu Elf na maliit na 6-wheeler, nagko-consume yan 6 to 7 liters kung maganda ang kondisyon ng makina sa 1 kilometro. 6 to 7 liters. Baliktad. Sa 1 litro, 6 to 7 kilometers. 6. Ay, sabi nga na iba, kung medyo luma, 5 kilometro na lang sa isang litro. Imagine, 130 yan ang nagiging presyo ng diesel bukas. So magkano nga gastusin mo sa pag biyahe mo lang sa mga mga produkto galing probinsya? Ilang kilometro ba galing ng La Trinidad? O ilang kilometro galing sa Central Luzon papuntang Manila? Paano na lang yung mga container vans na nagde-deliver ng mga container ng mga raw materials doon sa mga economic zones natin na ang lalayo, das Marinas, nandito sa Bataan? Anong maapektuhan? Maapektuhan talaga yung presyo ng lahat ng produkto na hindi na natin kayanin bilhin. O ngayon, dahil nga sa kaguluhan sa yung gera na yan, ng gera between Israel and Iran, hindi natin ma-expect na ganyan kabilis mabuksan yung Strait of Hormuz. At kahit mabuksan yan, patak-patak lang ang mga oil tanker na makaraan dyan. So, dahil lahat na balak nila, lahat na mga oil tankers merong escort. So magkaroon ng congestion dyan. Kaya ang flow ng traffic dyan sa Strait of Hormuz na yan, mabagal. Mabagal din ang delivery ng mga
crude oil sa mga refineries. Tayo, isa lang ang refinery natin, yung sa Petron. Ang Petron, 30% lang ng consumption natin sa energy sa oil ang sinusupply nila. So 70% ng supply ay ini-import natin. At yung crude oil ay nasa stocks yan. Tinitrade yan. Diyan sa Brent, MAPS, ano pa. Sila magdetermina dyan kung magkano ang presyo. Kaya depende sa presyuhan yan. At alam ba ninyo, ito sa Pilipinas, wala tayong strategic oil reserve. Hindi katulad ng bansang Japan, China, Russia. Ang Russia, supplier sila eh. Ang UK, meron ding reserve. At ang US, may mga reserve ng oil yan na purchase ng pamahalaan natin. At yan, nawala na yan dahil nga nagkaroon tayo ng deregulation. So, winala yan. Dapat yan hindi tinanggal. Maintain pa rin natin yung mga depots natin. So, tingnan na ngayon, ano nangyari? Mga depot natin, kung saan ilalagay yung mga oil na yan. At kung hindi naman masira ang crude oil, hindi katulad ng diesel at saka gasolina na may expiry. So, expiry din yan. So, kung crude oil ang stock mo, may mga depots tayo, gagawa ang pamahalaan ng maraming depot, ilalagay yung oil na yan. So, kahit anong mangyari, bababa man o tataas ang presyo, o dyan lang yan. Kung tataas, doon mo na ibenta at wala ng supply. Hindi naman mabubulok yan eh. So kung tumaas, kahit na malulugi yung pamahalaan sa presyuhan, ibenta na lang at cost para ma-maintain ang presyo. At cost na lang. Halimbawa, kung pagbili tulad ngayon ang presyuhan, I think per barrel is almost 100 na rin. So, kung yan ang binili mo, yung nakaraang mga buwan, ang Brent nabibinta lang ng magkano lang yun? 30-40. Ngayon, nasa almost 80 na. Kung saan yung mura niyang pagbinta, yun ang ibibinta rin. So, kontrolado mo yung presyo ng crude oil. So, ibinta mo yan kasi yung Shell at Caltex, wala na silang refinery dito. Ang ginawa nila, nag-i-import na lang sila ng gawa na gasolina, natural gas, petroleum at saka crude oil. Yun na ang dinidistribute nila, binibigay nila doon sa mga gasoline stations nila. So ganyan nangyari, wala na silang refinery. Saan sila bumibili? Minsan sa Singapore. Sa trade din yan, nakatrade. Then, sa China, usually sa China, dahil ang maraming refinery na mura, very efficient, mura ang bintahan nila. Tatalo yung Shell sa refinery. Mabuti na nga yung Petron, lumalaban sa presyuhan. So, kung kukuha sila sa China, medyo mababa ang presyo. Pero ngayon ang problema, ang China, kapos na rin sa supply. Kaya wala silang mabibinta. Itong sa Brunei naman, oil ng Brunei, medyo mataas. Pero nga, wala na nga dapat, hindi na natin pakialaman kung mahal o hindi. Yan ang masakit. Kaysa mawalan tayo ng supply ng gasolina at diesel, talagang kukulaps na tayo dyan. Ang ekonomi ng Pilipinas ay magkukulaps. Kahit na yun din ang problema, kahit may supply, pero ang presyo naman magiging lagay natin 180, hindi na 200 kasi ang sabi ng iba, posibleng umabot ng 200. Sino pang tatakbo na sasakyan yan? Sino pang magdi-deliver kung ganyan ang presyo? Anong presyohan ng produkto mo niyan? Kung 200 ang presyo o 180. So, kung i-imagine mo, halimbawa, kung galing ka ng Central Luzon, usually ang haba ng niyan, mga 80 o 60 kilometers ang layo. May bigas, lagay natin, mag-deliver ng bigas dito sa Metro Manila.
Isipin mo yan, kung ang gagasusin mo na gasolina niyan. Kung 60 yan, ilagay natin 6 na kilometro bawat isang litro. So, kung 60 kilometers, di 10 liters yan automatic. Magkano yung 10 liters? Times 180, di 1,800. Sipin mo yun. Papunta pa lang yan doon. Pagbalik pa, di 3,600 na yung pagkain ng tripulante mo. Ang sweldo ng tripulante mo. So, i-add uno yun doon sa presyo. So, magkano ng presyo ng bigas mo? Kaya pa kaya ng tao? Yan. Ang balita-balita nga, buti na ng 100 ang per kilo. Yung pinakamura daw, 80. Siyempre, doon ang kiskisa nila. Gasolina rin ang ginagamit. O diesel. Yung sa mga generators nila. Di ba? Talagang domino effect yan sa pamahalaan natin. Ang problema talaga nagsisimula sa kanila. Kasi kung may pera pa ang pamahalaan, pwede nilang isubsidize ang presyo ng crude oil. Pwede nila isubsidize. Pag sabihin na 130, sige, bili namin yan. Bili kami 130, then isubsidize namin yung 50 pesos per liter. Basta makontrol mo lang yung economy. Hindi yan mangyayari dahil linakaw na nga yung pera. Trilyones. Kaya, delikado talaga mag-collapse ang ating ekonomiya. Ang bansa natin, for that matter, talagang madadamay lahat. Wala tayong source ng pera. Nangungutang tayo. Kung mayroon magpautang. Yung balita pa nga sa Exim Bank ng Korea, hindi na pautang, di ba? Dahil binawi yung pledge na magpautang dahil dito sa corruption. So, ito na yung bunga. Ito na yung resulta ng sobrang corruption ng ating pamahalaan. Hindi tayo ready sa mga ganitong mga emergency. This is napakadelikadong emergency ng bansa natin. Hindi biro-biro. Mag-collapse yan. Dito na lang sa transportation. Halimbawa, abuti ng ito nga 130 ang maging presyo next week. So, ilagay natin 150. Ikaw, driver ka. Magpakarga ka ng ilang litro ba yung tanke usually? Mga 50 liters yan. Pero hindi naman yung full tank yan. Lalo na yung sa Manila, mga jeepney driver. Kasi, yung iba naman, yung ibang operator ng jeepney, full tank yan. Kailangan pagbalik mo full tank din. Ganun ang usapan. Bukod doon sa boundary. Di ba? So, ilagay natin diyan lang sa biyahe, Divisoria, Moraita, ilang kilometro ba yan? Mga 3 kilometro yan. So, balikan. Galing Divisoria, tapos Moraita, ikot na, pabalik. Pipila muna. So, sa 3 kilometro, sa jeepney, mga 6 na kilometro. So, 1 litro siguro, balikan. So, 130 yun. 130 ang isang biyahe. Isang ikot. Ilang ikot pa para makaipon ka ng boundary mo? Ang boundary ng ngayon, 1,000 na rin yata. Mahigit. 1.5 yata. Paano ka makaipon yan? Kasi babayaran mo yung gasolina, bibili ka ng magbabayad ka ng boundary. Ano pang maiiwan sa driver niyan? At dapat, ano bang karapat dapat na pamasahe dyan? Para na mahabol ng driver ang kanyang gastos para magkaroon naman siya ng iuwi sa bahay, pambili ng bigas at ulam. Wala na. Ngayon, pinipigilan pa nga ni Bangag yung pagtaas kahit piso lang. 2 piso sa jeep, 2 piso sa bus. Tsaka yung modern jeepney. Binawasan, in-implement sana noong nakarang araw, yung nag-strike yung piston, binawi. Kasi kinumpute ni Recto. Nako, ang laking mawala sa atin.
Di ba balak maraming congressman na dapat isama daw yung VAT. Pero per liter yan, 6 na piso lang yan. O, 6 na piso lang sa VAT. Tsaka yung excise tax, 6 na piso rin. So 12 pesos lang ang masave bawat litro. O, pwede na rin yun, pero napakaliit niyan. Kaya wala rin eh. Kahit na pero dapat naman gawin ng pamahalaan na talagang tanggalin yung excise tax. Tsaka yung VAT, na ang may gawa niyan si Recto. Galing sa demonyong utak niya yan eh, napahirapan yung mga tao, yung 12% VAT. O, sino nagpigil niyan? Sigurado si Recto. O, wag, Mr. President. Siya dating economic manager, di ba? Huwag mong ituloy yan dahil napakalaki kinumpit ni Recto. Naku, yari tayo. May deficit na nga tayo eh. Tapos mababawasan pa yan. O, kaya nga wala talaga silang yung sinasabing walang cabinet meeting eh. O, isipin mo i-implement mo lang i-implement muna tapos babawiin mo. Anong klase yan? Dapat matagal na pinag-usapan yan. Ibig sabihin walang kaalam-alam si Bangag sa pangyayari sa bansa natin. Hindi niya hawak ang lahat ng mga problema. As the cam lang kung nakikita na ng isang cabinet secretary, Mr. President, ganito. Wala siyang direktiba na dapat ito ang gagawin. Yung palabas niya, nagsasalita siya kahit ano, optics lang yan para sabihin na buhay pa siya. Alam naman natin may sakit talaga siya na malubha. So, ganyan ang nangyari sa atin na napakadelikado. Isipin mo, walang pera, walang investor, mangungutang. Ngayon, siyempre yung ibang mga negosyante, dismayado, hindi magbabayad ng tax. Alam nila na kukurakutin lang ninyo eh. O ano nangyari nung nakarang JEA, JEB, gov natin. Napatunayan ba niyo na may napakulong ba kayo doon sa mga mastermind? Wala. Nakakatawa pa yung ICI. Si Jude Asidri nagsalita na napawalang sala daw si Martin Romualdez. Wala daw kasalanan si Martin Romualdez. At ay yung mga ibang mga congressman, yun ang findings na ICI. Di ba? Sabi natin, si may gawa niyan alangan naman implicate nila sarili nila. Parang kumuha sila ng martilyo at pinupok sa sarili ng ulo. Ganyan talaga expected natin na mangyayari. So, itong sitwasyon natin ngayon, napakadelikado talaga. Lalo na kung magtatagal yung kaguluhan, ang hira dyan sa Israel at Iran. Kung alam ninyo bakit magtagal niyan, pwede nila makontrol yung Strait of Hormuz dahil nga merong parating o dumating na yata ng mga Marines ng 31st Expeditionary Unit ng Marines. Yun ang unit nila. At galing yan sa Guam. Dito yan galing sa Guam. Nakastation sila sa Guam. At sakay sila sa isang aircraft carrier, yung USS Tripoli, na sa tingin ko nasa Indian Ocean na yan. At parating na sila dyan. So, magkaroon ng invasion. Pero actually, hindi naman sila papasok sa loob. Diyan lang yung coastline ng ng Strait of Hormuz, tsaka yung Al-Kharj Island, tsaka yung 4 na island dun sa bunganga ng Strait of Hormuz. Yun ang occupy nila para mawala na yung threat sa mga rockets. Kasi diyan sa coastline, maraming mga tunnel diyan. Diyan nagtatago yung mga sundalo ng Iran, yung IRGC, na may mga dalang missile at rocket. Yung mga shoulder fired lang para titirahin yung mga barko na dumadaan, yung mga oil tanker. Kaya nga sabi ni Trump, dapat tumulong kayo. Sabi pa nga niya, hindi naman namin problema yan kung wala yung Strait of Hormuz, may oil naman kayo kami sa US. Siyempre nakuha na nilang Venezuela meron na silang oil. At alam mo yung strategic
oil reserve ng US, napakatindi niyan. Siguro hindi ako maniwala na 60 days lang yan. Kasi tayo, ito, balik tayo dun sa reserve natin. Siguro, baka 6 months or 1 year ang reserve nila. O, di ba? Ang Russia, walang problema yan. Daming reserve yan. Kazakhstan nga, Kazakhstan lang. Sobra-sobra ang oil nila. O, dapat, yung pamahalaan nga, nag-iisip, si BBM saan tayo kukuha? Sa Russia? Wala eh. Ngayon pala mag-iisip kung saan kukuha ng oil. Ang Brunei pa nga, nag-offer sa mga Asian countries. Southeast Asian countries, saka Asian countries, particularly yung Japan. Doon sa offer ni Sultan Bolkiah, hindi kasama ang Pilipinas. Di ba? Kinamumuhian ng Pilipinas eh. Naalala naman natin doon sa Malaysia, ano nangyari doon? Na hinatak si Bolkiah. Nakipag-usap na sana si Bongbong sa kanya ng Prime Minister ng Malaysia. Doon sa yung Asian Summit ba yun? Wala talaga. Wala tayong makukunan. Ngayon pala maghahagilap. Sa bagay, sabi nila gagalaw na raw daw yung PNOC. Sila na ang mamimili. Ngayon pala nyo gagawin. Ilan lang ba ma-order niyan? Sabi nung secretary ng DOE, meron nung parating next week na 250 to 300 million 1,000 barrels. Alam ba ninyo anong konsumo ng Pilipinas sa isang araw? Around 200,000 barrels ang consumption ng buong Pilipinas. So ibig sabihin 2 araw lang yan. Ano mangyari dyan? Saka wala nga tayong reserve, wala tayong mga depo na dapat ginagawa ng PNOC para ihanda dyan sa emergency ng energy crisis. So, talagang mangangapa talaga. At lahat ng mga reserve na yan na pinagsasabi nila na may reserve tayo ng 15 days, ang nagkaroon ng reserve dyan ang mga private companies, Petron, Altex, saka yung Shell. Sila lang ang meron. Yung mga maliliit na mga gasoline station, sa kanila bumibili. Medyo mura lang, kaya nagsasacrifice sale sila. Medyo binaba nila ng konti para doon sa kanila bumili. Pero yan, hindi yan mga importer. Di katulad ng Shell tsaka Caltex na mga importer yan. At ang Petron. So yung maliliit, yung mga clean fuel, mga refill, mga maliliit na gasoline station, yun, hindi yan mga direct importer. Bumibili din sila. So dependent sila kung anong ibibigay ng mga importer na malalaking mga distributor ng oil dito sa bansa natin. So kahit naman anong mangyari dyan sa mga gasoline station, mga importer ng crude oil or yung oil, gasolina na tsaka crude oil, bibili yan ng bibili. Ang problema lang ang paghahanap ng source, lalo na yung China. Napakalaki ng demand ng China sa oil dahil ang dami nilang industries. Pag wala silang oil, tigil lahat. Mamatay ang mga malalaki nilang negosyo. Meron nga silang mga coal plant pero hindi yan sapat. Hindi sapat sa kanila yan. Kailangan talaga nila ang crude oil. Meron silang ilang nuclear power plant. Kulang pa rin yan sa sobrang dami nilang mga factories. So yun ang isang problema ng China. Katulad din ng Japan. Walang sariling oil, source of oil. Diyan nga sa Iran, almost 90% ang binibili ng China dyan. Kapalit ng kanilang teknolohiya at siyempre nababayad din sila. At isa sa mga nagsuporta nga sa China, sa Iran dyan sa gira na yan, ang China. Dahil nga yung revenue nila sa oil, ginagamit nila dyan sa pagkagawa ng mga missile, mga drones, pati yung makina ng drones galing China. Yung technology nila, mga satellites nila dyan, yung
radar galing China yan. Wala namang silbi, barak lahat. Nawarak ng IDF at saka US Air Force. So yun ang istorya dyan. Ang matindi ang Japan kasi 95% ng kanilang oil ay galing dyan sa Iran. Sila ang kumuha dyan, napakaraming oil. Ngayon, ang ginawa ng Japan, yung nga dati, yung mga mga malalaki nilang tanker ginagawa nila na hindi tumatakbo, nakahimpi lang sa pier. Meron lang siyang paradahan para lang imbakan ng oil. Yun ang ginawa ng Japan. At siyempre, takot sila na maubos yan. Maubos yung mga tanker na yan na nakalatag lang kung saan. Mga nila, para doon i-imbak. Kasi kung mag-imbak sila sa, may mga depo din sila, pero siguro wala ng lupa. Kasi hindi naman kalakihan ng Japan eh. Wala ng lupang malagyan. Kaya naisip nila, tanker na lang mismo. Na sa baybaying dagat, ilagay nila yung mga tanker. Malalaki yun. Doon nila isostore yung nila. Yun ang tinatawag na strategic oil reserve na wala tayo. Nga tayo niyan. So, ganyan ang nangyayari dyan. Naalala ko lang yung kapanahonan ni President Duterte na meron sila natanggap na mga proposal with regards to the creation of nuclear plants na hindi uranium ang gawing source or energy, kung hindi thulium. I don't know kung natuloy ba yun. Maganda yun. Meron tayong nuclear plant dito sa sa Luzon, isa sa Visayas o yung mga islands. Kasi ito mid-size lang, maliliit lang na nuclear plant. At saka sa Mindanao, medyo malaki. Kaya masusolve ang natin, ang problema sa energy. Kung meron lang merong pag-iisip na malawak, na advance ang pag-iisip ng presidente. At yung mga coal power plant, kasi ngayon meron ng tinatawag na clean coal. Madaling magtayo ng coal power plant. At sana, kagandahan yan, i-manage ng PNOC para mababa ang presyo. Kaso, deregulated na nga ang energy natin. Hindi na mangyayari yun. Paano sila pataasan at pababaan ng presyo? Kaso, nag-uusap-usap din sila. Naging sindikato na rin na itong presyo natin, walang silbi yung oil deregulation law. Meron nagsasabi na dapat i-implement yung Oil Stabilization Fund, OSF, Oil Price Stabilization Fund. Alam ba ninyo, napakalaki ng utang yan ng OPSF sa mga gasoline stations. Ang daming utang hanggang ngayon hindi nabayaran. Yung kapanahon na ni Marcos, maraming hindi na bayaran na gasoline station. Nag-subsidize tayo, subsidize natin kasi walang financial planning na tama. Kaya yan ang nangyayari. So ayan, nakakabahala yung sitwasyon natin kung mangyari na yan, kasi alam naman natin gaano ka-dependent tayo sa oil. So na lang kaya kung wala na talagang darating na oil, talaga mag-collapse ang gobyerno natin. Wala na, balik tayo sa bike, kabayo, o mga palisan na lang sa probinsya. Yun na ang gagamitin. Yung e-bike ngayon, pwede yun, pero wala na mga charging station sa probinsya. Ilan lang ang charging station. Merong BYD, pero kaya ba natin bilhin yung milyon? BYD na e-vehicle, e-car, mahal din. Walang charging station. Dapat yun ang doon mag-focus ang government. Sa China, halos lahat e-vehicle na ang ginagamit. Kaya sila malakas sa e-vehicle ang ginagamit nila. Kaya yung pag-develop nila ng technology sa mga batteries, advanced talaga sila. Pero talo pa rin sila sa US. Nandyan yung Tesla, mas matibay ang Tesla kaysa mga tulad ng BYD, leading e-vehicle sa China, na nagbabranch out na rin dito sa Pilipinas. At nakakatawa dahil yung nila kausap dito,
ng kasusyo nila dun sa Pilipinas ang Ayala Group of Companies na may-ari na meron ding dealership ng Isuzu. At yung Honda, kasi wala na yung Honda eh. Lugi na yung Honda. So yun ang mangyayari dito. Sana meron tayong mga programa na ganyan, ipalaganap yung mga indigenous na mga source of energy. Meron din naman tayo, meron tayong mga dam na nag-provide ng electricity, pero hindi talaga ganyan ka-develop. Hindi na maximize ang gamit natin sa mga indigenous sources natin ng energy. At ito ngayon ang problema, wala tayong pera pambili ng diesel. Siyempre yung mga pambili ng diesel at gasolina, siyempre yung mga private companies talagang bibili yan at bibinta ng bibinta. Lalo na ngayon na talagang kailangan natin ang mga gasolina at crudo na yan. So, ang problema ang presyo, kung kakayanin ng tao ang presyo na yan. So, definitely, expected na natin na tataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin. So, foodstuffs, lahat, tataas yan lahat. At lalong mahirapan ang mga Pilipino. Tulad yan, may lumabas na 21.47 billion. Sana pupunta? Napupunta sa infra. Kasi alam nila, napakawalang hiya talaga. Kasama na ito si Vince Dizon, siyang nag-ano niyan eh. Nag-request niyan sa DBM. Nagbigay nga sila ng 2.47 million din, billion, 2.47, kaya naiwan yun 18.69 billion na para daw sa infra kay Vince Dizon, at may 364 million din na para daw sa mga foreign assisted program infrastructures tulad ng subway. Bakit yan yung ilagay sa panahon na to? Alam naman natin maghihirap ang mga tao. Dapat inayuda naman lang ninyo yan sa mga tao. Hindi naman yan ang isip nila eh. Pag ilagay sa infra yan, doon sa mga ngayon ayaw na ng flood control. So yung mga road network na, mga kalsada na, mga buildings, doon na naman titiba yung mga congressman. Kaya walang tigil. At yan din ang siguradong malita para sa mga congressman para sa impeachment ni Pinay Sara. So ganyan ang mangyari dyan. So maganda-handa tayo, yung mga mamayang Pilipinong kawawa talaga tayo. So kailangan maghanda tayo, magtitipid. Yun lang magagawa natin. Sila hindi nagtitipid. Nagwawalda sila, tayo ang magtitipid, tayo ang bibigyan ng pera sa kanila, tayo pa magtitipid. Ganyang kalungkot ang nangyari sa mga mamayang Pilipino. Harinawa na hindi babagsak ang pamahalaan na to. Marami naman nagsabing iba, sana ganyan mangyari. Huwag naman. Marami mga bata magsasuffer niyan kung wala na tayong supply ng bigas, mga pagkain, nahihirapan na. Dapat nga, yung ginawa ni Imelda noon, Green Revolution na lang tayo, magtanim tayo ng mga gulay-gulay sa bakuran natin. Yung mga nasa condominium, anong tawag yung mga garden na ginagawa na nasa mga mga container lang ng soft drinks. Yan, pwede nyo hydro, tawag niyan. Pwede kayo magtanim ng kamatis lahat sa sa terrace ng mga condominiums niyo para makatipid. Pero kadalasan naman nakatira dyan, may pera, may mga trabaho. Kaya bumili na lang kayo sa grocery. Para naman kumita rin yung mga magsasaka natin at yung mismong grocery. So ito nga, harinawa, magdasal din tayo na hindi mangyayari sa atin yan at magkaroon na ng kalutasan yung kaguluhan dyan sa Middle East, dyan sa Strait of Hormuz. Kung hindi yan ma-solve within ilang months, talagang tuluyan ang pagbagsak ng Pilipinas. Bagsak na talaga yan. So
I hope na hindi yan mangyari. Pagdasal natin at magman-man tayo sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa ngayon. At huwag tayong magpabudol ulit, ha. Kailangan huwag tayong magpalukod dyan sa mga pinagsasabi ng ating bangag na presidente. So, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech at I hope nakabigay tayo ng konting mga tidbits of information with regards to the present situation ng ating bansa ngayon na napakadelikado. Nasa ICU na tayo. Kunting-kunti na lang matigok na itong bansa na to. So maraming salamat doon sa mga dumalo at before you leave this channel, kindly press that like button, then share. Then if you're new to this channel, you're a new viewer to this channel just now, kindly press subscribe para naman dumami tayo ng konti dito sa Justin Talk News PH. So maraming salamat sa pagdalo ninyo again at ingat-ingat lang at tipid-tipid ng konti. Change lifestyle lang tayo ngayon. So maraming salamat at good morning sa inyong lahat. God bless po.